Hi everyone, we're gonna do another vlog. Ito po yung topic natin for today. It's Matthew chapter 8 verse 14 to 17. Please open your Bible to Matthew chapter 8 verse 14 to 17. Also paras din to na sinasabi sa Mark 1 verse 29 to 34 and Luke 4 verse 38 to 41. Okay, ang topic po natin is Jesus heals many people. Si Jesus ay nagpagaling ng maraming tao. Tuloy ko na, no? Jesus went to Peter's house. Pumunta si Jesus sa tahanan ni Peter. He saw that Peter's mother-in-law was in bed and with a high fever. Yan. Nakita ni Jesus na ang biyenan ni Peter ay merong mataas na lagnat. He touched her hand, hinawakan niya ang kamay nito, and the fever left her. At ang kanyang lagnat ay umalis sa kanya. Then she stood up and began to serve him. At tumayo siya at nagsimula ng maglingkod sa kanya. That evening, people brought to Jesus many people who had demons inside them. Nung gabing yun, maraming tao ang nagdala ng mga tao pa kay Jesus na merong mga demonyo sa loob nila. Yan, marami talagang tao na may demonyo sa loob, no? So, yun, natanggal ni Jesus yun. So, He spoke, the demons left. He spoke and the demons left the people. Ayun, nagsalita siya at ang mga demonyo sa loob nila, ng mga tao na yon, ay umalis. He heals all those who were sick. Pinagaling niya lahat ng may mga karamdaman o sakit. So Jesus made clear the full meaning of what Isaiah the prophet said. Yan, kaya nilinaw ni Jesus ang buong kahulugan ng sinabi ni Isaiah na propeta, no? He took away all diseases and carried away our sicknesses. Ayan, tinanggal niya ang ating mga ating mga karamdaman, no? At ang ating mga sakit. Yan. So, napakaikli lang ng verse. It's just saying na meron talagang authority si Papa God na mag-cleanse ng mga tao. So, tanggalin yung mga demonyo sa mga tao. And also, nowadays, prophet also do that. Yung mga marunong mag-cleanse, yan, nagki-cleanse ng bahay. Nagtatanggal ng demonyo sa bahay, sa negosyo, no? Even sa tao, pwede din gawin yun. Pero the people who can do that are, talaga, yung talagang hinirang, yung talagang chosen one ni Papa G, no? Not everyone can cleanse kasi, marami din preparation na ginagawa for that. We have to pray for yung tao, no, everyday din na nakababad sa prayer. Aside from that, meron ding ritual na ginagawa for praying about the entire property. Halimbawa, yung bahay, 'di ba? May mga nararamdaman ganyan. Yan, nagke-cleanse din po, no. So mga pastors namin are also doing that, yung cleansing. Even sa tao nagke-cleanse din po. Sabay-sabay po sila nagpe-pray to eliminate yung mga demonyo sa tao or sa mga property or sa bahay, ganun po. So, we're also doing it, no? We're also doing cleansing pagka may mga kailangan ng cleansing. So, aside from that, we people na nabigyan ng authority to expel demons sa mga houses o sa mga tao, are also having a lot of things na kailangan gawin, no, for cleansing and everything. So medyo mahirap siya gawin pero nagagawa naman po, no, with the power of God and with the authority of the Holy Spirit and God, no. So aside from that, ano pa ba? So, any diseases din na meron tayo. Kasi di ba sinabi dito, Jesus heals a lot of people or many people. Anything na may karamdaman tayo, pag hiniling nyo sa Panginoon, and by the power of His name, no, in the name of Jesus, I am healed in Jesus' name, parang ganon. You are healed, di ba? You are healed. Walang hiniling ang anak na hindi ibinigay ng Ama. So, lagi niyo pong tatandaan na kahit ano pa yung sickness nyo, disease nyo, 'di ba? Autoimmune disease pa yan, 'di ba? Yung parang sinasabi ng mga doctors, wala nang way para mapagaling ka, yan na talaga yan. Kung mga dahan-dahan na magde-depreciate yung katawan mo. Always ask for God's healing kasi yun talaga po yung magpapagaling sa inyo, no? Even cancer pa yan, talagang kaya po. Ngayon po, we were able to develop mga medicines to eliminate cancer cells yan.
So, tayo din, meron din tayo nagawa by the power of God na binigay sa atin. We were able to come up with an oil na pag pinapahid lang, hindi intake, pero gagaling po kayo sa mga karamdaman nyo. Yan, less than a minute, yun po yung lagi namin sinasabi, no? Okay, so, before I end this vlog natin, no, we have to pray para matanggap niyo po yung healing niyo. So let's pray. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. In Jesus, ay bago yun, sundan niyo ako, Ama. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Salamat po sa lahat ng sumunod sa ating prayer. Hindi ko napapahabain tong vlog natin na ito, no. I'm sure marami din po kayong gagawin, pero I want to thank everyone na nanonood at nag-share ng ating videos. And by sharing, no, tinutulungan niyo po kami na kahit pa paano sana ma-monetize na rin, no. Kasi we're not monetized yet po. So para kahit pa paano ma-monetize and we could help other people na talagang in need po ng mga medications, diapers, food nila, no. And we're also asking for any donations kung meron po kayong maitutulong. Kahit magkano po yan, kahit maliit lang yan. Our GCash account number is 0920-234-2275. Send po kayo. That's my account number, Boots Melanie Ong, para makatulong din po sa ating churches. Thank you. Ciao.